Ngayon naman mga kamatsas, dito naman tayo kay Fabiano Caruana, ang leading sa turneyong ito. Napakahirap awatin. Katsa-champion lang ng super bet. Dito mukhang gusto na namang championin. Aba, nilalahat mo naman, Pabi. Ngayon, ang kaharap niya si Wesley So. Ito po ang napili kong best game niya dito kasi ito ang lalabas sa pinakamabigat na laban ni Wesley din eh. Okay, sa end part po, pakita ko uli ang standing. Ang ginawa ni Wesley, nag-E4, E5 si Pabi, Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Ayan, pag Gyoko Piano, pumasok na nga. C3, Knight F6, D3, D6, okay, castles, H6, normal pa yan, Rook E1, A5, para may space ang bishop na aatrasan mamaya, Knight BD2, tapos yung typical maneuver, papunta sa G3, castle, Knight F1, A4, ayun, yun nga lang nangain kagad dito ng space sa queen side. Oo nga no, usually nakikita natin 'di ba ini A4 yan para pantay lang ang space. Pero tingnan natin ang version na pinayagan ng puti na maka A4 ang black dito. Nag H3, Bishop D7, Magda Knight A5. Pagka ganyan po, huhulihin na ang bishop. Wala nang pag-asang maka Bishop B5 kasi may bishop na eh. Inunahan na kagad ni Wesley. Total ganun pala gagawin mo, may threat pa sa pawn A4, nag-knight E7 na para doon naman imamaneuver yung knight sa G6. Kinapture, capture, so bookline pa rin po ito ha, D4, Bishop B6, Queen C2, yun, nawala sa aklat. Nawala sa aklat. Dapat daw sa mga nagdaang laban, hindi naman dapat, yung mga nakaraang laban, Knight G3 at may tumira na rin ng Bishop E3. O, tingnan natin itong Queen C2 ni Wesley. Baka mamaya maganda ang ipakitang resulta. Nag D5, paluwag sa sentro, Knight G3, Rook E8, Bishop E3, capture, Queen takes A4. Usually po, pagka nalilinis na yung center pawns, patabla ito. Nalinis eh. Knight F6, pinakain yung pawn B7. Oo nga no, pain ba yon? Knight FD5, lah, grabe sus. May Rook A7 pa parating, hala, makukulong ang Reyna. Inunahan kagad ni Wesley, obligado yan, capture. Kinapture muna yung bishop. Kasi kung kakapturein kagad, may takes dito eh, may bishop, tatlo na yan eh. So, ginawa sa sequence, kinapture muna. Tapos may Queen D7. Grabe naman kalalim ito. Preparasyon ba talaga to? Lalim pang longgi man tira pero rapid to Tingin ko home preparation ni Pabi ito. Kasi ito pong Queen D7, ang sama ng balak Mag-Rook B8 kulong ang Reyna eh. Kinapture muna, bawas muna para siguradong walang kulong. Bishop C5, Rook B8, Queen A6, may bawi ang lalim ng linya ni Pabi. Super Pabi yung mga lalim ng linya niya. Queen takes A4, Knight takes C3. Oh, malinis eh. Saktuhan ng tira Pag Rook C2, ito na naman po bala ko magda Knight E2. O di hagip na naman ng Reyna. Queen B3, Knight E2 check, capture, capture. At dito nag A4. Teka muna, medyo namali si Pabi ron ito daw dapat ang capturein. Oo, dito pagkakataon na ni Wesley ang pinili ni Pabi yung knight A4. Naku. Winning, may paspon. Queen F5. Threat ang bishop, so wala pang threat sa F2. Bishop E3, Knight A5 para hindi na makaprogress pa binarhan. Queen D1, baka makulong ang tore. Rook C2, Rook C1, capture, capture. Slightly better pa rin sa puti kasi bishop yan eh. 'Di ba sa mga libro ni Mark Dvoretsky, bishop versus knight sa ganitong position, nananalo bishop eh. C6. Nako. Question mark. Bad move. Dapat daw tira ay Queen E4. Nako po, grabe pagkalalim-lalim na silent positional play. Queen E4 with the idea of capturing the A4 pawn, then may bawi din naman doon. Yun nga lang, kuha yun. Paano kung ituloy natin? Capture, capture, takes dito, Queen E4. Ayun, lalim naman. Parang dito, okay, lamang ng isang pawn pero same side naman. Kumbaga parang mahirap pilitin yan. Ito yung mga malalalim na realization sa chess na dapat matutunan na masakit
sa side ng human kasi hangga't maaari ayaw natin palamang ng isang pawn di ba? Kaya dito nag C6 na sa palagay ni Pabi, may knight ako, di mo makakain yan. Bishop B6 yun lang. Pag na-capture yan, lipad na yung pawn mo. Knight B3, Queen D1. Pero teka muna. What if Queen takes C6? Ano mayroon dyan? Queen B1 check, King H2. Ayun, medyo nailang dito si Wesley sa paparating na knight dito at may mga kulit-kulit check sa ilalim. Pero mag-H4 lang daw. Yun lang ang mahirap makita dyan. Kaya hindi tinuloy ni Wesley, yan ang mahirap. Yung tipong parang ma-expose ang king, nakakatakot din mga ganyan-ganyan, no? Check, G4, mag-Queen D3 check, King G2, Knight D2 na siguro natanaw pa ni Wesley hanggang dito. Yun nga lang, nakita ni Wesley na wala akong check Tapos siya may mga kalikot. May kalikot kasi yung black Yun ang mabigat dyan. Nasa palagay ni Wesley baka may ganyan So kaya hindi niya tinuloy yan at nag-Queen D1 na lang dito. Pero pwede pala yun, sayang Queen A6, depensa na sa knight, depensa pa sa pawn. At nag-A5, dako, pass pawn. C5, Queen C2 check, yun lang, sumala ng check. Dapat daw sa D3 ang check. Bakit kaya? Ano diferensya? Halimbawa, mag-G6, Queen E3. Pupwersahin na ma-Queen to Queen. Pupwersahin. Queen D5, Queen E7. Pag nag-King G7, ay wag, hindi naman pala under threat paano kung mag-C4? Mag-A6. Yun pala purpose. Para makapush, mas malapit ito pero magulo pa yan. Grabe talaga, no? Chess, no? Queen C2 check, G6, Queen A2. Ayun, namali na rin si Wesley. Sayang, no? Queen C3 lang pala, Ang daling makita niyan, Joke lang. Ang hirap makita niya. Birin mo, 24 seconds ka na lang makikita mo pa yung positional move na yan. Patay ka, pag bibintangan ka ng computer engine player niyan. Biglang gaganon, biglang tatahimik lang, para lang walang check. Ang kulit ang mga tira ng computer, no? Itong Queen A2, talagang kita mo pang human move Unang-una, nakapin, di ba? Pangalawa, pass pawn must be push. Nag C4, mali pa rin ang tira. Dapat Queen E1 check. King H2, then C4. Yan daw ang pang-equal, no? Pero ginawa, nag C4 kagad. A6, balik equal ulit. Mas mainam daw Bishop E3 winning for white. Kumbaga, abang kagad sa landing ng pawn mamaya. Paano yung A6? Maabangan kaya yan. Halimbawa, mag-Queen A6. Magbi-Bishop B6. Ayun. Kumbaga, itatago muna yung Queen dyan. Para mas aktibo kasi Queen sa A6 kumpara sa A6. Grabe. Nga lang, medyo malalim. A6, dalawang hakbang na lang. Knight D2. Yan nga yung gusto nang mangyari ni Pabi na matagal na gusto ma-achieve. Na-achieve na niya yung posisyon na ganyan. So may mga pangkulit check na. Nag-G4. Yun lang. Blunder ratio si Wesley. Bumi. Losing pa bigla Baliktad gagad. Isang tira lang Dapat daw G3 lang. Magtipid lang pala. Grabe yung kaibahan ng G4 sa G3. Isang square lang yun Tingnan natin ang diferensya. Nag-G4, Queen E2. Hindi rin makita ni Pabi. Winning siya. Queen E5 check pala Pag nag-King G1, Knight F3 check. Pag nag-King F1, Queen E1 check. King G2, Knight H4 check. Pag nag-King G3, G5. Yun. Diyan palang madidelikado si Wesley pag na-achieve yung ganyan. Yung nga lang, mukhang wala pa sa isip ni Pabi kasi nag-Queen E2 nga siya Queen A1, Knight F3 check, King G3, Knight G5, so may panggulong check. Queen H1, another blunderacious move by Wesley. Sa bagay, hindi lang Knight E4 check Nailang si Wesley na may paparating na Queen F3 then kakapture doon. Di ba? Queen F3, King H2, Queen takes, King G1, Knight F3, mamamati, kambing, matchas yan. So, pero dapat daw ang tira King H2. Naku po, kahirap namang timpla niyan. Hirap naman. Paano kung mag Queen F3? Sabay Queen F1 to protect the H3. Ang hirap depensahan nito. Hirap. Kaya pala napatira ng Queen H1. Tagilid gagad si Wesley. Knight E4 check yun. Nagbago evaluation bar. Dapat daw Queen E5.
Ayan, no? Pero nag-knight e4, king h2, capture! Ayun, nag-blunderation si Pabe! Oh, paano na? Panalo na. Dapat na 1 tira kasi c3. O, nag-knight takes f2. O, di wala na. O, i-resign na ba natin si Bobby? Kinapture, yun ang malungkot. Long quotations, mga kamatsas. Kinapture. Dapat daw ang tira ito. Queen G2 ang tira. Na kapag nag-queen to E5 check, queen G3, puwersahin na talagang mag-queen to queen. O, nakabiti na yung knight eh. Puwersahan na to na queen to queen. Capture, capture. O, halimbawa, makipagkarerahan, wala. Ika-capturein lang eh. Yung A7, walang pang-awat. Dito, capture lang eh. O, habol eh. Ang layo na ng pawn na kapag na queen to queen pala dito, talo ka agad sa endgame. Sayang ang tiro. Kinapture bigla ni Wesley. Oh. Check. Check. Ay, nag-blunder pa. Oh, dapat daw ang tira king h1. Nakakailang lang kasi parang tipong magpo-promote with check eh, di ba? Pero ito lang pala. Ay, oo nga no. Para may capture doon din magkaroon ng perpetual check. Science, science. Nag-queen G2, check. Ayun. Resign dito si Wesley. Bakit po? Kasi kapag nag-king H1, kakapturin lang yung pawn. Nakuha na yung pass pawn, may isa pang pass pawn. Nag-collapse si Wesley. Sayang. Gracious mga kamatya, sayang talaga. Oh. Collapse po. From winning to equalize na losing pa. Ito po ang standing. Nakakapanghinayang naman, Wes. Sayang talaga. Again, ito po, nakita na natin kanina ito sa unang upload natin for today. Sa mga di pa nakakapanood ng Wesley So versus Perusia, uploaded lang po sa YouTube natin. So, Fabiano Caruana with 21 points. Ayan, 16.5. Wesley So and MVL. Tay sila. And Ferusha 16 points, Nepo 14.5, and Aronian, Gukesh 11.5, Giri 10.5, Vidit 7.5, Ivan Sarich 6.5 points. Ayan. So meron pang remaining 9 games. Kaya pang habulin yan. Meron pang 9 games. Sa palagay nyo mga kamatsas, mahabol pa kaya ni Wesley si Fabiano Caruana? Ano sa pakiramdam nyo? Sige, lapag nyo lang po sa comment section below. Usap tayo doon. At babasahin ko yung inyong mga comments. Mahahabol pa ba yan? O milagro na lang ang pag-asa ni Wesley para mahabol yan? Dahil sa remaining 9 games, possible 30 points si Fabiano Caruana, no? Kung mape-perfect points. Pagpalagay na natin 50% lang ang makuha. So magiging 25.5 si Fabiano Caruana. Kung 50% ng 9 points. Pero ewan ko lang, tingnan natin ano kasi grabe tong kakondisyon si Fabiano Caruana. Magnus, tinatawag ka na, awatin mo na ito. Ayaw pa awat ni Caruana sa mga tournaments na nilalaruan niya. Katapat talaga nito si Magnus, nawiwindang kay Magnus to eh. Okay mga kamatsas, yan po ang ating update sa after day 4 ng Super United Croatia Blitz section at aabangan natin ang maiinit na magiging resulta sa kanilang day 5. Maraming salamat, magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.